Good morning, good afternoon, good evening mga kaibigan Pilipino, FLM family, saan man sulok ng mundo tayo naroon, pagpalain tayo ng Diyos at pagkalooban tayo bawat isa ng mahabang buhay. Agbyag Francis Leo Antonio Marcos is known of his Mayaman Challenge, where he urged wealthy people to help those affected with the pandemic. Diba? Ang nag-trigger dito ay ang panawagan ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kaibigan. Tinugon lang ni Akulakay natin, mga kaibigan. Magbasa tayo, mga kaibigan. Ano to Ilocano. Kada kayo akakabsat dito'y dawaten ni ti tulong yota intayo pakaamo kadagiti kapamilya gagayem ken kaluguran tayo nga ni Francis Leo Marcos. A pandemic hero tayo ti nakakasagana tinmulong idi nagrugi pandemya enggana tata tumulong lata isunga intayo kumamit pakita ti intay pagsuporta kanyana ipukaw iti boses titat tao tulong-tulong panggaasi tapar waren nen ni Sir Francis Leo Marcos tati tattao agur uray tipan nakawaya na. Mga kaibigan, salitang Ilocano to, mga kaibigan. Ito ngayon, mga kaibigan, yung bandera ng lahat ng bansa, mga kaibigan, na merong OFW, na merong Pilipino all over the world, mga kaibigan. Ito ang sinisigaw, mga kaibigan. Pakinggan natin kung ano yung nilalaman nito, mga kaibigan. Kasi ito yung sila sila tita. Ito, mga kaibigan, yung yung mga silent supporter na naglalagay na sila ngayon ng mga tarpaulin sa kanilang mga bahay. Tapos kanina doon sa front nitong page ni Sir Jojo, naglagay pa yata sila sa may tulay doon sa may Pangasinan, mga kaibigan. Talagang kapamilya, mga kaibigan. Ito yung mga kapamilya natin, mga kaibigan, na talagang nagpunta pa itong mga tao na ito sa Malacanang, mga kaibigan. Nag-set up sila doon sa lahat ng may mga kamag-anak sila. Nag-set up sila ng mga group para yung kumuha sila ng mga signature, mga para nga ipaglaban natin ang isang Francis Leo Antonio Marcos, ang ating hero, ang hero na si Francis Leo Antonio Marcos. Itong mga kalaban natin, wala na tayong pakialam dyan. Basta ang hero si Francis Leo Antonio Marcos, buhay na bayani. Pakinggan natin, mga kaibigan. Mga kaibigan, yung ilalagay yata sa web bridge. Alright. Francis Leo Marcos is known of his Mayaman Challenge, where he urged wealthy people to help those affected with the pandemic, mga kaibigan. So, kaya nga kanina, di ba? Nangyari ito, mga kaibigan, na challenge na yung mga kapwa niya mayayaman, mga kaibigan. Dahil nga, sa panawagan ni Presidente Duterte na lahat ng may kaya, tulungan ang gobyerno, di ba? So, in-spark nga talaga, mga kaibigan, yung Mayaman Challenge. So, hindi lang mga mayayaman, mga kaibigan, yung sumagot, di ba? Yung mga dato doon sa Mindanao, sa Zamboanga, kung saan-saan ba mga sila, yung mga mayor doon sa Pampanga, kung saan-saan lugar, mga kaibigan, ang daming sumagot. Kahit yung mga maliliit na tao, mga tricycle driver, mga magtataho, sumagot lahat sa Mayaman Challenge, mga kaibigan. Ang dami. O ito, mga kaibigan, kung di ako nagkakamali, sa Pangasinan itong lugar na ito, mga kaibigan, di ba, doon sa may footbridge, mga kaibigan, di ba, para mailagay mo ang isang tarpaulin sa footbridge, di ba, kailangan kinikilala ka o malakas ang kapit mo, ika nga, sa gobyerno ng Pangasinan, di ba, doon sa lugar na ito, mga kaibigan, kung saan man ito inilagay, kung sino man yung namumuno dyan sa lugar na yan, talagang God bless you. Kabsat, ganun yan, di ba?
Kasi hindi biro-biro itong mga tao na itong mga kaibigan. Itong mga kapamilya natin mga kaibigan, mga senior citizen na itong mga kaibigan, mga mabibigat na tao to. From Baguio, from Pangasinan, lahat itong mga kaibigan dyan sa part ng North, dyan sa part ng asawa ko. Ako kasi part ako ng South eh. Masbate, Bohol ako mga kaibigan, tsaka Maynila, Makati. Pero talaga nakakatuwa mga kaibigan, di ba? Ito yung sinasabi na isang pamilya tayo mga kaibigan, di ba? Kay Kapampangan man ang salita mo, kay Bisaya man ang salita mo, kay Ilocano man yung salita mo, kay Tagalog man yung salita mo, tayo'y pinag-isa ng Francis Leo Antonio Marcos. Tayo'y pinag-isa ng kabayanihan ng isang Francis Leo Antonio Marcos. Yun ang napakano dito mga kaibigan, yun ang napakahiwaga dito eh. Di ba? Magkakaganito ba tayong mga tao mga kaibigan? Di ba? Kung wala lang ito, kung isang lang to, kung isang palabas lang to, o kung isang lang to, hindi biro mga kaibigan eh. Di ba? Yung pagiging bayani. Talagang ang daming napukaw na tao. Di ba? Kaya kanina sa Facebook ko, may nag-add sa akin na sabi niya, kuya, nanonood ako ng video mo. Uy, salamat naman po. Tapos sabi niya, mag-YouTube na rin ako. Pakisubscribe ako, sinubscribe ko naman. Naiwan ko kasi yung cellphone ko doon sa baba mga kaibigan eh. Kaya hindi ko mabanggit yung pangalan eh. GJR yata, parang ganun mga kaibigan eh. Shoutout sa iyo, tsaka doon sa mga members ko, shoutout. Tatlo yan, asawa ko, si Marcos Miguel, tsaka si Maribel Hong Kong. Pero nasa footbridge mga kaibigan, di ba? Ito yung grupo nila Nanay Umipig, nila Tita, mga kaibigan. Talagang saludo ako dito sa mga kapamilya natin na ito, mga kaibigan. Tingnan nyo naman, lahat ng dadaan dyan, Francis Leo Antonio Marcos. Talagang matibay tayo. FLM lang ang malakas. FLAM. Yes! Ito si Tita mga kaibigan eh. Si Tita Umipig yata ito si Tita Umipig. Mga senior citizen, mga kaibigan, di ba? Sila ng prayer, sila ng yung nagbabarang-barangay na sila mga kaibigan, na sila ng group, di ba? Ito ang mga tunay na ito ang mga tunay na loyalista mga kaibigan. Ito ang mga loyalistang totoo ni Apo Lakay Ferdinand Edralin Marcos. Ito na mga kaibigan. Yan ang mga talagang yan ang talagang mga loyalista na sinasabi ko mga kaibigan. Ito yung mga puro, di ba? Ito yung mga talagang loyalistang naniniwala kay Ferdinand Edralin Marcos Senior. Ako taga-Baguio talaga ako, kaya lang mula nung March na ganun ang nangyari na napanood natin lahat yung nangyari kay Sir Idol Francis Leo Marcos. Doon may nabuo na rin tayong grupo doon. Okay naman kasi dahil kilala nila si Sir FLM, kaya meron kami iniwanan doon na leaders din na nag-iipon. Parang ganito. Ayun na mga kaibigan, meron na mga leader sa iba-ibang lugar ang FLM family mga kaibigan. Ganito tayo katibay mga kaibigan. Hindi tayo basta-basta mga kaibigan. Kaya sa 2022 mga kaibigan, talagang tayo FLM family, gawin natin ang lahat para mailuklok natin ang ating buhay na bayani, si Francis Leo Antonio Marcos mga kaibigan. Maswerte tayo, umabot pa tayo, naabutan pa natin ng isang Francis Leo Antonio Marcos yung kanyang paglabas. Napaka swerte natin. Lalong-lalo na tayo dito na nasa FLM family tayong mga solid, di ba?
tayo mga nauna dito na na dumidepensa kay Francis Leo Antonio Marcos dito sa social media, di ba? Lahat tayo magtatagumpay tayo mga kaibigan, at maipagmamalaki natin ito sa ating mga sarili, sa ating mga kamag-anak, sa ating magiging mga apo, magiging mga anak sa future mga kaibigan, na tayo ang nakipaglaban para kay Francis Leo Antonio Marcos. Tayo ang sumisigaw ng hustisya, tayo ang naging boses niya habang siya ay nagbabakasyon mga kaibigan. Pakinggan natin ulit mga kaibigan. Si Tita Tita Umipig, ito yung nagkwento mga kaibigan. Retired nurse ito Correct. Meron silang grupong iniipon para nag-uusap-usap sila kung ano ang maganda nilang gagawin para sa kanilang mga kwento habang hinihintay ang paglaya ni Idol Francis Leo Marcos. Yes. Saka nung nakita kong okay na sila na pwede na silang iwanan, na kaya nilang yung mga kasamahan natin doon, bumaba rin ako ng Manila. Kaya doon sa Manila, sa Makati ako nag-stay noon. Doon ako nakabuo din ng ganito rin mga leaders na may kanya-kanyang. So ito mga kaibigan, ito yung mga leader mga kaibigan. Maaring iba't ibang bayan ito mga kaibigan, iba't ibang barangay, na sila yung voluntary kasi tayo mga kaibigan Nakita kasi natin yung kabayanihan mga kaibigan Di ba? Walang makakahigit doon sa kabayanihan na yun mga kaibigan. Talagang ibang klase talaga mga kaibigan. Yung pagkabusilak ng puso mga kaibigan. Kitang-kita talaga natin mga kaibigan. Hindi yan maitatago mga kaibigan. Kaya talagang ito good vibes to mga kaibigan. Napakasarap sa pakiramdam nito. Din, may nabuong kanya-kanyang group bawat barangay. Kaya salamat naman at maayos ko yun nung kailan yun. Magkita at December na ako pumunta dito, So, naayos na namin yung December. Lahat yun, iniipon ko yun. Tapos parang attendance ng lahat ng naging members doon. Nung okay na yun, sinabmit ko doon sa dinala namin sa Malacanang. Yun. Para ito mga kaibigan yung mga na ipon ng mga supporter mga kaibigan. So dinala nila ngayon ito sa Malacanang Palace mga kaibigan. Naway nakarating ito sa kamay ng ating Pangulong Presidente Rodrigo Roa Duterte at maintindihan niya at marinig niya ang hinaing ng sambayan ng Pilipino. Diba? Kasi iniipit nga tayo ng mainstream media, hindi nila tayo binibigyan ng pagkakataon dahil sa hindi natin malaman dahilan ng pagiging bias nila mga kaibigan. Makinig tayo ulit mga kaibigan. Nakikilusan na tayo para sa paglaya ni Sir. Ang dami USA, Boston. Talagang ito mga kaibigan, ito ang sinasabi ko ng mga naglampasan na ngayon. Talagang voice out na, kumbaga isang buhos na itong mga itong mga solid na loyalist, di ba mga kaibigan? Tayo na ngayon yung mga loyalist ni Francis Leo Antonio Marcos. Talagang ito na mga kaibigan. Ayun si Josefina umipig, ang daming umipig mga kaibigan. Ito pa mga kaibigan umipig. Talagang itong pamilya umipig mga kaibigan, karamihan dito mga kaibigan ay nagtrabaho kay Apulacay Senior mga kaibigan. Yung iba nasa Amerika nagtatrabaho doon sa kanilang sa tinatawag nilang yung rice mill yata yun o sugar mill, parang ganun mga kaibigan. Para doon nakita nila kung ilan ba tayo na tama mga kaibigan. Doon sa sa Massachusetts, Office of the President, Presidential Complaint, Malacanang, Manila. December 21 pa lang ito mga kaibigan, sinubmit. Si Miss Nelly, yun nagkasalita si Miss Nelly yun mga kaibigan. Yung sulat. Nakaka-good vibes mga kaibigan. Talagang ang lakas ng FLM family. Nagtutulungan para sa sana para
matulungan din si Sir Idol FLM na kung ano yung pinaglalaban ng kanyang abogado. Paano rin na tao na mga supporters niya, silent supporters ni Sir Francis Leo Marcos. Hindi lang pala kung saan, hindi lang sa Manila o sa Baguio. Dito sa Pangasinan, without knowing, hindi ko naman akalain na si Ma'am Tita. Tapos dumami na kami dito, hindi ko alam kasi na... Siyempre mga kaibigan, si Ma'am Tita, hindi ito magsasalita ng ganun lamang mga kaibigan. Di ba? Buhay na testigo ito mga kaibigan, buhay na nagpapatotoo ito mga kaibigan. Di ba? Dahil alam niya, narinig niya ang istorya tungkol dito mga kaibigan. So, si Ma'am Tita, si Nanay Umipig mga kaibigan, ito yung nag-boost sa kanya na ito na. Di ba? Parang kay Ate Ebing, di ba? Ito na yung, lumabas na, ito na ang hinihintay natin. Ito na mga kaibigan. Ang bayani na buhay na hinihintay natin mga kaibigan, lumabas na. So, ito na mga kaibigan, pakinggan pa natin. Meron din pala silang nalalaman tungkol sa mga first family. Okay natin yan. Ito, mag-aawit sila mga kaibigan. Maiyak-iyak ako mga kaibigan. Di ba? Traditional dance yan mga kaibigan. Ng norte mga kaibigan, ng mga Igorot tribes mga kaibigan. Yung pinagmulan ng lahi ng ating Apolacay mga kaibigan. Diba? Fly Pero si Nanay Umipig, di ba yung energy ni Nanay Umipig talagang buhay na buhay mga kaibigan dahil ito na nga ito na yung panahon mga kaibigan.
lumabas na si SWD, mga kaibigan. Eto na. Ano pang hinihintay natin? We are already here. Di ba? The change is coming. Tiis lang ng konti pa. Sama sa pagkakay sa mga hirap na gusto nyo mag-isa ka ay may sekyama tumawag Wag na. para tayo Ezekyama, tumawag na. Anong saya sa FLM family? magkaisa sama-sama kung saan pupunta. FLM natin, yan ang pala, nagasalbahan, mga kapwa ng FLM, Tagasalba. Mabuhay ka, Pulakay. tapos na dahil sa pandemya. FLM namin, yan na din ang nagtulungan, pagtulong sa mga taong nabukas sa puso. Kung gusto niyong makisama ay kay Sekyama tumawag na para tayo ay magkaisa, sama-sama kung saan pupunta. Sama-sama. Sama-sama kung saan tayo pupunta. Yan ang lakas ng FLM family. Diba? Talaga, Diyos ko po. Salamat po, Panginoon Diyos. Naway ipagkaloob mo na sa lalong madaling panahon. Ipakiusap po, Panginoon. Agbyag, FLM. Abiyag, Francis Leo Antonio Marcos, abiyag ka. Sana naman, ito yung pakiusap ng mga tao dito, mga elders namin dito. Ito mga elders, mga kaibigan. Diba? Ang pagmamahal sa isang Francis Leo Antonio Marcos. All walks of life. OFW, elders, seniors, lahat mga kaibigan. Pati mga teenager, pati mga bata, mga ano ngayon. Francis Leo Antonio Marcos is spreading the goodness. Yung kabusilakan ng puso ni Francis Leo Antonio Marcos ay namumulaklak. At tayo, yung mga bulaklak nun, mga kaibigan, tayo yung mga dahon, tayo yung mga nagiging sanga ng kabutihan ng isang Francis Leo Antonio Marcos. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Yun lang po. Yun sana yung mga sulat pakiusap namin na dinadala sa Office of the President, yung dinadala namin sa Malacanang. Sana naman po kay President Rodrigo Roa Duterte, sana naman po maaksyonan na kasi Tama. kawawa naman itong mga kapwa natin, wala na. Mula ng pandemic, walang trabaho, wala lahat. Kaya si Sir Idol Francis Leo Marcos ang inaasahan. Totoo yun, mga kaibigan. Ang daming natulungan ng isang Francis Leo Antonio Marcos, ng ating hero. Siyempre, gayon na rin ang FLM family. Dahil tayo yung nung nagpasabog si Francis Leo Antonio Marcos ng kabusilakan ng puso, isa tayo sa mga nakasalo nung busilak na puso, mga kaibigan, di ba? Kasi ang mabuti manganganak ng mabubuti rin, mga kaibigan.
Di ba? Kaya kakalusin natin itong masasama para hindi na manganak ng masasama. Pupugutan na natin yung mga masasama. Pupugutan natin ng masamang pag-uugali. Pupugutin natin yung mga demonyong nananalaytay sa kanilang mga katawan. Oo, yung iba naaabutan ng tulong, pero yung iba hindi niya masyadong maasikaso dahil nga sa nandyan pa siya sa tulungan. Kaya pakiusap sana, dear President, ang daming supporters dito, silent supporters dito kahit sa ang sulok ng mundo. Yes, that's Naghihintay true. po ng action ninyo. That is true. Uy, Makalayan mabait siya, nakita kami pa sa Malakay. Sana action ninyo, ma'am. Maraming mga tao sa kanya. si Nanay umipig, mga kaibigan. Kaya marami kayong mga tao. Dahil sila ang pinaray sa Palayasin. Ang Francis ay pagtulong at napagtulong. Lalo lang yung pagtulong ng mga malihira. Kasi sila yung ginagawa natin ng paraan yun yung patay sa Malakay na aftermath. Alam mo, si Nanay umipig, di ba? Talagang ginawa nila ng paraan na iparating nila yung sulat kay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kung pag napanood ni Tatay Digong itong video na ito, mga kaibigan, maaantig ang puso niya rito, mga kaibigan. Tapos kung maribisa, sabihin ni Tatay Digong, buksan mo nga yung YouTube, Francis Leo Antonio Marcos. Tingnan natin yung ano sinasabi ng mga tao. Baka magulat si Tatay Digong. Ang laki ng bilang nito, milyon nito. Ba't hindi nakakarating sa akin itong mga balita na to? Bakit hindi ganito ganyan? Baka ma-hype lang si Tatay Digong. Yari kayo ngayon. Mga sasabihin namin yung mga tao nagmamahal sa kanya. Kaya President, ito lang ang masasabi ko dahil sumasama ko talaga mas kakayanin ko dahil gusto siya ng talayo. Kung yung pakiusap ng isang senior citizen na kahit anong hirap, sasama siya para makita niya si FLM at para matulungan niya na makalaya na si FLM. Yan ang supporter, mga kaibigan. Yan yung sinasabi na tayo yung sinasabi natin na tayo yung may paninindigan, mga kaibigan. Ang sarap no, mga kaibigan, no? Yung manatili ka sa iyong paninindigan, ipaglalaban mo kung ano yung iyong paniniwala, kung ano yung iyong paninindigan, di ba? Hindi ka magpabadikta sa takot, sa pera o sa salita ng ibang tao, mga kaibigan. Basta ang magdadrive sa'yo ay yung paninindigan mo. Yun ang importante. At yun ang meron tayo, FLM family. Yun ang napakasayang meron tayo. Dahil sa pagandang loob niya sa mga tao, Yung nadalil na umipig. Dahil sa kagandahang loob mo para sa mga tao. Yan ang pumukaw. Yun ang busilak na puso, yan ang pumukaw sa amin lahat. Para tumulong din sa kapwa, mga kaibigan. So, sa March 15, alam na natin, di ba? Pagkahandaan natin yan, mga kaibigan. Si Lolo Miguel, mag-iipon ako ng 4 na sakong bigas at isi-share ko dun, mga kaibigan. So, 4 na pamilya rin yun, mga kaibigan. O, di ba? Milyon tayo, mga kaibigan. Ang dami natin. Pag pinagsama-sama yun, milyong pamilya rin ang o, di ba? Palagay na lang natin doon sa part natin na FLM family, tayong mga supporters. Di ba? Baka bigay tayo ng mga 1,000 siguro. Palagay mo 1,000 sako, 2,000 sako, baka ganoon lang siguro. O humigit pa. Di ba? Tapos, si Apo lakay natin, daan libo isang sako ng bigas, mga kaibigan ang ibubuhos sa March. Diyos ko po, salamat po talaga. Lumabas na ang Francis Leo Antonio Marcos na matagal na itinago
age niya. Lalo na sa nangyayari sila. Yun, mga kaibigan. Diba? Napakasarap sa pakiramdam, mga kaibigan. Yung makita natin yung tarpaulin ng ating Francis Leo Antonio Marcos nasa footbridge ng isang main road sa Pangasinan, mga kaibigan. So ito, mapupukaw dito ang ating mga kababayan, lahat na makakadaan dito. Oh, Francis Leo Antonio Marcos, kilala na at lalo pang makikilala. Lalo na yung mga nagmomotor, yung mga dayo, siyempre daanan yan, mga kaibigan, siyempre footbridge, magme-minor yan. Oh, Francis Leo Antonio Marcos, di ba, ang bayaning buhay, di ba? Kaya ngayon, antay-antay na lang tayo, mga kaibigan, di ba? Let's all hope na matapos na itong pinagdadaanan ng ating hero. Kumbaga, ito yung grand celebration natin, mga kaibigan. Naway makamit na natin ang kalayaan ni Francis Leo Antonio Marcos, yung justice for Francis Leo Antonio Marcos, di ba? Sarap sa pakiramdam. Ano to, na good vibes ako dito, mga kaibigan. Talagang diyan mo mapifeel. Itong tayo ng mga supporter dito, di ba? Wala tayong dito, wala tayong pera-pera na labanan dito. Hindi yung, okay, sama ka sa amin para magkapera ka, tapos ito, suportahan natin ganyan. Walang ganyan sa FLM family. Diba? Dito, pagtulong ang meron tayo. At pagkondena dun sa mga sumisira sa pangalang Francis Leo Antonio Marcos. Diyan tayo hindi makakapayag. Diba? Kahit wala silang bilang, mga kaibigan, pag nagsalita sila ng labang kay Francis Leo Antonio Marcos, ay papalag tayo, siyempre. Diba? So, good vibes, di ba? Kaya kayo, mainstream media, magbago na kayo. Di ba? Mag-follow up kayo ng ng pag-i-interview nyo o ng pagre-report ninyo, i-follow up ninyo. Di ba? Bigyan nyo ng linaw ang publiko. Di ba? Dahil napakasama nung Siguro, sabi doon sa mainstream media yung ito, ilagay na lang natin doon sa kay Christine Dacera, mga kaibigan. Sinabi nung mainstream media na ganito ng 11 lalaki, ginanyan. Fake news pala, mga kaibigan, di ba? Oh. Di ba? Galit na yung publiko. Kung sino-sino pang mga politiko, galit na. Oh, di ba? Dahil yun nga yung naging naging usap-usapan Oh. Ngayon lumabas yung yung report ng ng autopsy, mga kaibigan. Di ba? Ang daming natauhan doon, mga kaibigan. Maski yung piskal na humahawak doon sa napilitan siyang i-release yung tatlong na dinetain ng ating mga alagad ng batas. Di ba? Pinakawalan kagad ng piskalya kasi wala ngang basihan pa yung kanilang inaakusa dun sa mga sinasabi nilang ganito, ganyan, di ba? Although masakit talaga na nawala ang isang katulad ni Christine Dacera. Pero mas masakit kung meron taong magdudusa ng hindi naman nila ginawang kasalanan. Mas masakit yun, mga kaibigan, di ba? So nakita naman natin doon, natural yung sa pinaghalo-halong alak, mga kaibigan, sa hindi inaasahang pagkakataon aneurysm, mga kaibigan, may pumutok na ugat, mga kaibigan. Ang sanhi ng kanyang pagpanaw, mga kaibigan, di ba? Masakit na nga masakit na nga sa pamilya yung pumanaw yung kanilang mahal sa buhay. Nakikiramay po, condolence po, pamilya Dacera. Di ba? Dapat hindi na na-audio kampan itong mga itong mga mainstream media na ganito, ganyan na nangyari, ganito, ganyan. Siyempre, puot, galit, lalo yung mararamdaman ng ng pamilya.
Di ba? Dapat hindi kagad sila nag-ano muna ng ganun. Di ba? Pati mga taong bayan nagalit na. Di ba? Eh paano kung dumugi ng taong bayan itong mga tao na to? Kaya siguro nagtago yung iba eh. Sa sobrang takot at sobrang taranta nila na ano, na bakit gano'n ang nangyari sa news? Bakit ganito ang news? Bakit ganyan ang news? Bakit ganito? Bakit gano'n? Di ba? Oo. Kaya talaga, ano, kumilos ang Diyos sa pagkakataon na ito mga kaibigan. Para wala nang mabiktima ang fake news, mga kaibigan. Di ba? So, paano ko ipapaliwanag yun ang ganun, di ba? Kasi kung ano yung lumabas dun sa mainstream media, yun na kagad yung sa mga tao. Mindsetting kagad yun, mga kaibigan, di ba? Ganito, ganito pala, ganun. Siyempre, uy, si ano, ganito pala, ganito nangyari. Uy, may balita, ganito, ganyan ang nangyari. Ganito, ganyan. Eh, hindi naman pala yun na nangyari, mga kaibigan. Di ba? Oh. Natural pala, mga kaibigan, hindi naman pala, wala naman palang homicide, wala naman palang murder, wala naman palang panggagahasa, mga kaibigan, di ba? Oh. Kasi nga, sabi nga noon, nagkampyo na yung mga alagad ng batas eh, na ayon sa mga doktor eh, yung pagkonsumo ng multiple na klase ng mga alak, na iba't ibang klaseng mga alak eh, makakapag-trigger daw nung sanhi nung nangyari kay Christine, di ba? Nakakalungkot talaga, mga kaibigan, di ba? Kung makikita naman doon sa mga yung mga kumakalat diyan ng mga CCTV, ng mga screenshot doon sa mga CCTV, wala ka namang makitang wala ka naman nakitang masamang di ba? Siyempre puro kaibigan yan, may mga yakapan daw doon na nangyari, may mga natural lang yun, magkakaibigan yan eh. Kumbaga magbe-best friend yan eh. Pare-parehong pusong babae yan eh. Di ba? Oh. Parang ganun lang yung nakita ko ng mga kaibigan eh. At least napatunayan ngayon na walang karumal-dumal na krimen na nangyari. What happened to Christine Dacera is natural cause, mga kaibigan. Diba? So wag na sanang palalain pa ng mainstream media, diba? Para hindi na masaktan palalo yung pamilya. Diba? Kung ano-ano tuloy pumasok sa isip ng pamilya na ganito, ganyan, bakit ginawa nyo sa anak ko to, bakit ganyan? Eh hindi naman pala gano'n na nangyari, mga kaibigan, di ba? Sa condolence pa rin. Good vibes na ngayon kanina. Yung, ano ba naman, kasi naungkat na naman kasi yung yung mainstream media na yan, kasi kapalpakan nila talagang bigla sabog kagad sa buong Pilipinas eh. Sa buong mundo yung balita na yan eh. Plus may social media pa, di ba, mga kaibigan? Tapos hindi naman pala ganun yung kinalabasan ng medical legal, mga kaibigan, ng autopsy report, di ba? So sinaktan nyo yung pamilya eh, sinaktan nyo yung magulang ng bata eh, yung magulang ni Christine ko eh, tsaka yung mga kaibigan nito eh, sinaktan nyo yung damdamin eh, binigyan nyo ng matinding hinanakit eh. Nawala na nga yung kanyang anak, yung kanilang kamag-anak, pinatungan nyo pa ng ganito, ganyan, ganito, ganyan. O hindi naman pala totoo. O di ba paano ngayon i-correct ng dapat humingi ng public apology lahat ng mga mainstream media na nagpahayag ng ganito, na wala pa naman pala kayong pinagbabasihan, di ba? Dapat mag-iingat, mga kaibigan. Mag-ingat tayo sa klase ng sistema ng batas sa atin sa Pilipinas, di ba? Gusto po, patawarin kayo ng Diyos, di ba? Basta tayo, FLM family, solid tayo, di ba? Walang bibitaw, puso pinaiiral, di ba? Paninindigan, di ba? Sa araw-araw hanggang sa dumating ang pinakahihintay nating araw. At dun simula na naman natin ng paglukluk kay Francis Leo Antonio Marcos sa upuan
na kung saan siya nararapat sa 2022. So, agbyag ka, Francis Leo Antonio Marcos, agbyag ka. Sekyama, agbyag ka rin. Di ba? Salamat. At ikaw, nahawa din ng kabusilakan ng puso. Yung paninindigan mo, kasama mo kami. Di ba? Tinuruan mo kami kung paano manindigan sa tamang paniniwala. Di ba? So, FLM family, Pilipino, OFW sa masulok ng mundo tayo naroon, ipagpalain tayo ng Diyos bawat isa. At bawat isa rin ay pagkalooban tayo ng mahabang buhay. At matibay na hindi natitibag na paninindigan para sa ating bayaning si Francis Leo Antonio Marcos, ang nag-iisang bayaning buhay na tumayo sa panahon ng pandemya para tulungan ang sambayan ng Pilipino. Agbyag ka, agbyag talaga.